Sa pandinig ng Kamara ukol sa naganap na hacking incident sa PhilHealth kamakailan, ibinalita ng ahensya ang huling update sa pagbabalik operasyon ng mga systems nito. Wala na raw dapat ikabahala ang publiko. For our external services, we are back at 100% since over the weekend. No? And for our internal services, Mr. Chair, we are at maybe 80 to 85%. And we are expecting any day now, very likely sometime this week, we should also be back to 100%. Nangyari ang pag-atake ng Medusa ransomware noong September 22. Nagdemand ang hacker ng $300,000 o katumbas ng 17 million pesos, kapalit ng ninakaw na data mula sa PhilHealth. Kabilang dito ang mga database ng mga empleyado, membership ID, passport, driver's license, credit cards at hospital records ng mga hindi pa natutukoy na mga tao. At present, all systems serving our stakeholders are already up. We are already receiving payment from our members as well as processing and payment of our claims through the regional offices. Nakapokus daw ngayon ang PhilHealth na puksain ang malware kasunod ng cyber attack. Kailangan namin ng tool para matanggal yung mga infection, lalo na dun sa mga i-app namin kasi we feel na even if bagong app ito, baka merong remnant sa loob, may infecto. So we have to make sure na kung mag-app na kami ng mga servers, may updated siya. Aminado ang ahensya na ang outdated cybersecurity system nito ang isa sa naging problema kaya napasok ng Medusa ransomware ang kanilang system. Kaya naman giit ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, mas mataas na cybersecurity budget at ibalik ang 300 million pesos na confidential funds ng DICT. Mula 600 million pesos na cybersecurity budget ngayong taon, nangalahati ito sa 300 million pesos para sa 2024. Ngayon, pag kinat mo ang budget dyan, pinipigilan natin ang pagkakaroon ng secure connectivity. Kasi po ang proactive stance, ang pagbabantay ng security and cybersecurity ng buong Pilipinas ay nasa kanilang shoulders po. Samantala, pinabulaanan ng DICT ang report na pang-apat ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo na may pinakamaraming kaso ng cyber attacks. Ang official is that we are actually in the middle doon sa Global Cybersecurity Index. In the ASEAN, we are about 6th or 7th out of the 10 countries. EJ Gomez, CNN Philippines.